Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Sa sandaling ito, nakikipag-usap si Garp kay Ace sa Impel Down. Minsan ay gusto niyang maging Marines sina Ace at Luffy, ngunit hindi sila nakinig sa kanya. At sinabi niya kay Ace na nakasama ni Garp si Luffy sa Enies Lobby, at sinabi niya kay Luffy na ang kanyang ama ay si Dragon. Alam ni Ace na pareho nilang dala ni Luffy ang dugo ng pinakakilalang mga kriminal sa mundo. Kaya, hindi sila maaaring maging marino. Gayunpaman, nagpa siya si Ace na maging anak ni Whitebeard. Sa panig naman ni Luffy, nag-aalala pa rin siya kay Ace. Samantala, malapit na sa Impel Down ang barko ng Marine. Sa loob ng bilangguan ng Impel Down, ang mga bilanggo ay pinahihirapan ng mga bantay, na nagdulot sa kanila ng matinding sakit. May mga mabangis pang ang nilalang dito, na ang layunin ay parusahan ang mga rebeldeng bilanggo. Sa sandaling ito, nakarating na ang barko ni Luffy sa gate ng Impel Down, na ikinagulat ni Luffy, dahil ito ang pinakamalaking bilangguan sa mundo. Napansin niya ang mga barkong pandigma ng Marine sa lahat ng dako, tulad ng isang Buster Call. Sinabi ni Boa Hancock na ito ang pinakamapanganib na lugar sa mundo, kaya handa silang mag-deploy ng Buster Call anumang oras. Lumalabas na ang isang Buster Call ay binubuo ng 10 Marine warship at Vice Admiral na sabay-sabay na umaatake. At si Ace ay nasa pinakamalalim na level ng Impel Down. Pagkatapos noon, nagtago si Luffy sa loob ng coat ni Hancock at nagsimula silang pumasok sa Impel Down. Nakita siya ng mga marino, kaya nabihag sila sa kagandahan ni Hancock. Ngunit nakaramdam ng inis si Hancock, kaya gusto niyang gawing bato ang mga ito. Dahil dito, walang magawa si Momonga. Nakiusap siya sa kanya na huwag ng kahihiyan pa ang mga marino, at sinabi sa kanya ni Momonga na ang lugar na ito ay hindi tinatanggap ang mga pirata, kahit na sila ay isa sa 7 warlord ng dagat. At dahil espesyal na kriminal si Ace, kinailangan niyang posasan ng Sea Stone si Hancock. Nais pa nilang suriin ang kanyang katawan, na nag-aalala sa kanya. Kaya mabilis na pinaalalahanan ni Hancock si Luffy, ngunit sinabi ni Luffy na gagawa siya ng paraan. Sa sandaling ito, nakatanggap ang Vice Warden ng ulat na dumating si Hancock. Samantala, natulala pa rin ang mga bantay sa kagandahan ni Hancock, kaya agad nilang binuksan ang pinto para makapasok siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Momonga na masyadong madilim ang kapaligiran, dahil ang paligid ay napuno ng hiyawan ng mga bilanggo. Tapos, sinalubong sila ng Vice Warden. Nagpakilala siya bilang Hannibal. Si Domino daw ang gagabay kay Hancock. Pagkatapos, ipinakilala ni Domino si Hancock sa bilangguan. Sinabi niya na ang mga bagong bilanggo na papasok sa bilangguan ay kailangang maligo sa kumukulong tubig sa 200 degree. Ngunit tanging sina Ace, Jinbei, at Crocodile lamang ang hindi nagpakita ng sakit kapag naliligo sa kumukulong tubig. Pagkatapos nito, dinala niya si Hancock sa isang pribadong silid para sa inspection. Sa sandaling iyon, sinabi ni Domino kay Hancock na hubarin ang kanyang Amerikana. Sa hindi inaasahan, napuno ng transponder snails ang kwarto. Sa surveillance room, tuwang-tuwa ang mga bantay, dahil malapit na nilang makita ang katawan ni Hancock. Samantala, nag-aalala si Hancock, dahil nagtatago pa rin si Luffy sa loob ng kanyang balabal. Biglang kumilos si Hancock na kaibig-ibig, na binihag si Domino, at agad siyang ginawang bato ni Hancock at ang transponder snails. Nagdulot ito ng pagkawala ng signal ng surveillance room, na nagpapahintulot kay Luffy na lumabas. Napagtanto ni Hancock na hindi na niya makakasama si Luffy, pero mas gusto pa rin niya itong tulungan. Sinabi ni Luffy na salamat sa kanya, nakarating siya dito. Kaya binalaan ni Hancock si Luffy na huwag magkaroon ng anumang gulo dito. Kung siya ay nahuli, hindi na siya makakatakas. Kaya gusto niyang ipangako ni Luffy, hindi ka dapat masangkot sa anumang gulo. Biglang hinawakan ni Luffy ang kamay niya at nagpasalamat kay Hancock. Ang sabi niya ay gaganti siya. Dahil dito ay napakasaya ni Hancock, dahil tinawag siya ni Luffy sa kanyang pangalan. Kaya naisip niyang tumugon na si Luffy sa kanyang nararamdaman. Samantala, naghihintay sa labas sina Hannibal at Momonga. Tuwang-tuwa si Hannibal dahil ini-imagine niya ang katawan ni Hancock. Biglang nakatanggap ng report si Hannibal mula sa surveillance room. Nawala ng signal ang silid, na ikinagulat ni Hannibal. Napagtanto niya na ito na ang kanyang pagkakataon na pumasok sa loob at suriin ang katawan ni Hancock. Biglang lumabas si Hancock. Sinabi ni Domino na natapos na niyang suriin si Hancock, at walang nakitang mga issue. Kaya nilagyan nila siya ng sea stone cuffs, dahilan para hindi siya komportable.
Nakatago pala sa kisame si Luffy. Samantala, kakaiba ang pakiramdam ni Domino. Pakiramdam niya ay bahagyang nawala ang kanyang alaala. Pagkatapos noon, sinimulan ni Hannibal na pangunahan si Hancock pababa sa level 4 upang makilala si Magellan. Siya ang Chief Warden ng Impel Down. Sa sandaling iyon, nakita ni Hancock si Luffy. Sabi ni Luffy, "Salamat." Agad nitong ikinagulat si Hancock dahil naisip niyang sinabi ni Luffy, "Mahal kita." Dahil dito ay namula at nahimatay si Hancock. Habang hindi alam ni Luffy kung saang direksyon pupunta, sa kabutihang palad, nasa kanya pa rin ang Viv Record ni Ace, kaya ito ang gagabay sa kanya. Sa labas, ang mga Blue Gory ay nangangaso ng mga Sea Kings para sa karne na isusuplay sa bilangguan. Nang magising si Hancock, sinabi sa kanya ni Hannibal na sila ay dumadaan sa level 1. Ang mga bilanggo doon ay pinahihirapan, ngunit sila ay mga menor de edad na nagkasala. Sinabi ni Hannibal kay Hancock na, ang level 1 ng Impel Down ay ang Crimson Floor, ang level 2 ay ang Floor of Wild Beast from Hell, ang level 3 ay ang Starvation Floor, at ang level 4 ay ang Burning Heat Floor. Inakala ni Hancock na si Ace ay nakakulong sa level 4, ngunit sinabi ni Hannibal na si Ace ay gaganapin sa isang espesyal na antas. Samantala, nagsimula nang bumaba si Luffy sa level 1. Sa sandaling iyon, isang bilanggo ang nakatakas mula sa kanyang selda, na ikinainggit ng ibang mga bilanggo sa kanya. Siya pala si Buggy. Tinuyapan niya ang ibang mga bilanggo. Nang malapit na siyang makatakas, natuklasan niya na maraming transponder snails sa paligid. Sa hindi inaasahan, na-detect siya, kaya agad na hinabol ng Blue Gory si Buggy. Samantala, nakarating sa dead end si Luffy. Biglang dumating din ang mga guard doon. Mabuti na lang at nakapagtago si Luffy sa kisame. Sa sandaling iyon, nakita niyang maraming selda ng bilangguan sa ibaba. Samantala, si Buggy ay hinahabol pa rin ng mga Blue Gory. Hindi alam ni Luffy kung saan pupunta. Biglang, hindi sinasadyang na-activate ni Buggy ang isang bitag, na naging dahilan upang patuloy na mahuli si Luffy sa mga bitag. Hindi nagtagal ay natuklasan siya ng mga bilanggo. Buti na lang at nakatakas si Luffy. Kung nagkataon, nakita ng mga bilanggo si Luffy, kaya tinanong nila ito kung paano makakatakas sa kanilang mga selda. Pero sabi ni Luffy galing daw siya sa labas, na ikinagulat nila. Tinanong ni Luffy kung alam nila kung nasaan si Ace. Kaya sinabi nila sa kanya na nasa level 5 si Ace. Doon nakulong ang mga kriminal na may bounty na mahigit 100 milyong berry. Bigla nilang pinahanap si Luffy ng susi para sa kanila, ngunit si Buggy ay hinahabol doon ng mga Blue Gory. Agad siyang inatake at nahati sa dalawa. Gayunpaman, dahil may kapangyarihan si Buggy ng Chop Chop Fruit, nagawa niyang buuin muli ang kanyang katawan. Bigla niyang nakita si Luffy, nagulat si Buggy. Akala niya ay nahuli si Luffy at ipinadala rin dito. Pero sinabi ni Luffy na kusa siyang pumasok. Habang sila ay nagtatalo, bigla silang inatake ng mga Blue Gory. Kaya nagpa siya silang lumaban ng magkasama. Madaling natalo ni Luffy ang dalawang Blue Gory. Samantala, ginamit din ni Buggy ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit. Akala niya ay natalo niya ang isang Blue Gory, ngunit patuloy itong umaatake sa kanya. Sa kabutihang palad, natalo ito ni Luffy sa isang suntok lang, na ikinagulat ni Buggy. Napagtanto niya na si Luffy ay naging mas malakas kaysa sa kanya. Sa katunayan, natalo ni Luffy ang lahat ng Blue Gory doon, na ikinagulat ni Buggy at ang mga bilanggo. Natuklasan din ng mga bilangguan na 5 Blue Gory ang natalo kaya natarante sila. Hindi nila maintindihan kung bakit may ganoong lakas ang isang level 1 na preso. Nang malaman ni Buggy na gustong iligtas ni Luffy si Ace, muli siyang nabigla. Nakilala na pala ni Buggy si Ace noon, at naalala niya ang nangyari. Nang magkakasama ang mga tauhan ni Buggy, biglang sumingit si Ace sa kanilang barko para kumain, dahil naamoy niya ang masarap na pagkain. Gayunpaman, hindi alam ni Buggy kung sino si Ace. Bigla siyang nakilala ng mga tauhan ni Buggy. Siya si Fire Fist Ace, at siya rin ang commander ng 2nd Division ng Whitebeard. Kahit nakilala ni Buggy si Ace, ayaw niyang pumunta sa impyerno para lang iligtas siya. Habang sinusubukan ni Buggy na maghanap ng paraan palabas, sinabi sa kanya ni Luffy na mayroong higit sa 10 barkong pandigma ng Marine sa labas, na nagpakaba kay Buggy. Bigla niyang napansin ang armband ni Captain John sa braso ni Luffy, kaya agad siyang kumapit kay Luffy. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan sila ng mga bilanggo. Nangako si Buggy na ituturo kay Luffy ang daan patungo kay Ace, ngunit kinailangan niyang ibigay sa kanya ni Luffy ang armband. Pumayag naman si Luffy. Biglang sinabi ni Buggy kay Luffy na buhatin ang kanyang mga paa, na nagpapahintulot kay Buggy na lumipad. Malaya palang nakontrol ni Buggy ang mga parte ng kanyang katawan, ngunit nanatili pa rin ang kanyang mga paa sa lupa. Naniniwala si Buggy na itinuro ng armband ni Luffy ang kayamanan ni Captain John.
Matagal na pala hinahanap ni Buggy ang kayamanang ito. Sa pamamagitan ng aksidente, siya ay gumala sa isang base ng Marine, na humantong sa kanyang pagkahuli ng mga Marines. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Buggy si Luffy pababa sa level 2. Ipinaliwanag niya kay Luffy na, ang mas mababang antas ng Impel Down ay naging lalong mapanganib. Nakarinig din siya ng mga alingaw na ang Impel Down ay may higit pa sa 5 antas. Naniniwala si Buggy na si Ace ay nakakulong sa delikadong lugar na iyon, kaya't ipinangako na lamang niya na dadalhin si Luffy sa level 4. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ibinunyag ni Buggy na ang armband ay humantong sa kayamanan. Habang nakawin ito ni Buggy, ibinigay pa rin ito ni Luffy sa kanya. Dahil ang pagliligtas kay Ace ang kanyang pangunahing prioridad, ibinigay muna ni Luffy ang armband kay Buggy, na ikinagulat niya. Hindi inaasahan ni Buggy na magtitiwala si Luffy sa kanya. Biglang bumagsak si Buggy sa isang pader, kaya sinira ito ni Luffy para sumulong. Samantala, nag-aalala pa rin si Hancock kay Luffy. Naaalala ang sandali nang tinawag niya ang kanyang pangalan. Hindi niya makalimutan ang boses nito, ngunit masyadong maingay si Hannibal, na ikinagalit ni Hancock. Samantala, sina Luffy at Buggy ay tumakbo sa isang silid ng mga bantay, na ikinagulat ng mga bantay. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, naitulak ni Luffy si Buggy, dahilan para mahulog siya sa isang pulang-pula na kagubatan. Ipinaliwanag ni Buggy na, ang mga dahon ng kagubatan na ito ay kasing tulis ng mga talim, at tatagos sa katawan ng mga bilanggo, na nagdudulot sa kanila ng pananakit at pagdurugo. Kaya naman tinawag ang lugar na ito na Crimson Floor. Biglang sinabi ni Buggy kay Luffy na ihagis ang kanyang paa sa lupa. Lumalabas na pinahihintulutan nito si Buggy na lumipad, kaya dinala niya si Luffy sa landas na patungo sa level 2. Naisip ni Buggy na walang tanga ang tatalon sa butas na ito. Sa hindi inaasahan, tumalon agad si Luffy, naiwan si Buggy na walang magawa. Ngunit napagtanto ni Buggy na sa wakas ay nakalaya na siya kay Luffy. Bigla, inatake si Buggy ng isang Blue Gory, dahilan para mahulog ang katawan nito sa hukay. Sa level 2, si Mr. Free ay natakot, iniisip na siya ay magiging pagkain para sa mga halimaw na nilalang anumang oras. Samantala, nahulog sina Luffy at Buggy sa level 2, na ikinatakot ni Buggy. Gusto niyang humanap ng paraan palabas sa lugar na ito at habulin ang kayamanan, ngunit hinila siya ni Luffy. Gayunpaman, nawala si Luffy, hindi mahanap ang labasan. Sinabi ni Buggy na ang mga halimaw dito ay mas nakakatakot kaysa sa level 1. Napagtantong kailangan niyang gamitin si Luffy para makatakas. Bigla silang nakakita ng maliit na hippopotamus. Inakala ni Buggy na isa lang itong ordinaryong halimaw, ngunit inatake siya nito. Napagtanto nila na ang maliit na hippopotamus ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Ngunit ang katawan ni Buggy ay nasa bibig pa rin nito, kaya't pinisil niya ang tilao ng hippopotamus, na naging dahilan upang ito'y nauntog sa dingding at nawalan ng malay. Habang si Buggy ay nakakaramdam ng pagtatagumpay, siya at si Luffy ay natuklasan ng mga bantay ng level 2, kaya't pareho silang kailangang tumakbo. Biglang inatake si Buggy ng isang praying mantis, na ang mga talim na parang scythe ay napakatalim. Walang humpay na inatake sila ng mantis, ngunit natigil ang talim nito. Napagtanto ni Luffy na isa lamang itong hangal na mantis, kaya nagpa siya silang umalis. Bigla, nakatagpo sila ng isang dambuhalang basilisk, na naging dahilan para tumakas sila sa sobrang takot. Sinabi ni Buggy na kakainin sila ng basilisk, dahil ito ay isang bihirang mutated beast, at ito ang warden ng sahig na ito. Sa sandaling iyon, patuloy silang inaatake ng basilisk, at napagtanto ni Luffy na wala na siyang mahabang oras, kaya ginamit niya ang Gear 3. Sinuntok niya ang basilisk sa opisina ng warden. Habang nagiinit ang pakiramdam ni Hancock, dahil malapit na silang umabot sa level 4. Binanggit ni Domino na may digestive issues ang Chief Warden, kaya kailangan niyang pumunta palagi sa banyo, dahil kumain siya ng venom fruit at naging poison human. Sa sandaling iyon, nakilala nila si Magellan. Naramdaman ni Hancock na masyado siyang nagsasalita, na ikinagalit niya. Bigla silang nakatanggap ng notification, na may nakalusot sa Impel Down, na ikinagulat ni Magellan. Inisip ni Hancock na si Luffy ay natuklasan, kaya agad niyang binighani si Magellan. Sa sandaling iyon, napagtanto ng warden, na ang nanghihimasok ay si Luffy the Straw Hat. Habang gulat na gulat si Buggy, dahil isang suntok lang natalo ni Luffy ang basilisk. Ngunit siya ay pinaliit. Mabilis na bumalik sa normal si Luffy. Napagtanto ng mga bilanggo na napakalakas ni Luffy, na ikinatuwa nila. Kaya hiniling nila kina Luffy at Buggy na iligtas sila. Nakita ni Mr. Free si Luffy, na labis na ikinatuwa niya dahil akala niya ito na ang pagkakataon niya para makatakas. Sa puntong ito,
kinuha ni Buggy ang susi, kaya't nagpasya siyang palayain ang mga bilanggo dito, na nagpasaya sa kanila, at nakita nila si Buggy bilang kanilang pinuno. Nais pala ni Buggy na gumawa ng kaguluhan, para madali siyang makatakas. Pero agad na hinila ni Luffy si Buggy para tumakbo, dahil wala na siyang masyadong oras. Biglang nakita nilang natakot ang mga bilanggo at bumalik sa kanilang mga selda. Dumating na daw ang boss ng palapag na ito. Habang sinisisi ni Luffy si Buggy, dahil hindi niya alam ang daan patungo sa ikatlong palapag, biglang sumulpot si Mr. Free. Nangako siyang tutulungan si Luffy na makaakyat sa ikatlong palapag, ngunit hindi naalala ni Luffy kung sino siya. Pagkatapos niyang subukang alalahanin, napagtanto ni Luffy na siya ay si Mr. Free. Sa puntong ito, nakatanggap si Sengoku ng isang ulat, na si Luffy ay nakalusot sa Impel Down. Ngunit hindi siya nag-alala, dahil naniniwala si Sengoku na walang makakatakas sa kulungang iyon. Gayunpaman, isang tao ang nakatakas mula sa Impel Down 20 taon na ang nakakaraan, at ang taong iyon ay si Shiki the Golden Lion. Sa sandaling ito, nagulat ang mga bantay sa pinakamababang palapag, dahil masyadong tahimik ang kanilang lugar, at ang mga kriminal na nakakulong dito, lahat sila ay kilalang-kilalang mga kriminal, at ang lugar na ito ay tinawag na Eternal Hell. Bigla silang nakatanggap ng balita, na pupunta rito ang Pirate Empress kasama ang Chief Warden. Hindi maintindihan ng mga gwardya kung bakit gustong makipagkita ni Boa Hancock kay Ace. Habang si Jinbe ay pinahihirapan ng mga halimaw dito, ngunit wala siyang naramdamang sakit. Nakulong pala si Jinbe kasama si Ace, dahil gusto ni Jinbe na itigil ang digmaang ito. Ibinigay pa niya ang kanyang posisyon bilang isang Shichibukai. Sa puntong ito, natalo na ng grupo ni Luffy ang Basilisk, at nagpatuloy sila sa pagtungo sa ikatlong palapag, na ikinabahala ng mga gwardya. Ngunit hinahabol pa rin ng mga halimaw ang grupo ni Luffy, kaya sabay-sabay silang sumalakay sa mga halimaw. Gayunpaman, napakarami pa rin sa kanila. Sinabi ni Mr. Free kay Luffy, na ang mga hayop na parang leon na may mukha ng tao ay isa sa mga mapanganib na halimaw sa ikalawang palapag. Maaari pa nga nilang gayahin ang mga boses ng tao para mangakit ng biktima. Nang malaman ni Mr. Free na gustong iligtas ni Luffy si Ace, nagulat ito. Dahil kapatid ni Ace si Luffy, at napagtanto niyang hindi siya makakaligtas upang makarating doon, na ikinatakot ni Mr. Free at gustong umatras. Pero hinila siya pabalik ni Luffy. Biglang napagtanto ni Mr. Free na konektado ang hagdanan sa pagitan ng ikatlo at unang palapag. Kaya dadalhin niya siya doon upang makatakas. Bigla silang nakatagpo ng isang higanteng halimaw. Ito ay ang Sphinx, ang boss ng ikalawang palapag, na ikinagulat ni Luffy, dahil ang mukha nito ay parang isang matandang lalaki. Nang makita ng mga halimaw si Sphinx, natakot sila at tumakbo palayo. Bigla silang inatake ni Sphinx, at patuloy itong sumisigaw ng mga pangalan ng iba't ibang pagkain, na nagparamdam kay Luffy na gutom. Habang si Buggy at Mr. Free ay may parehong layunin na makatakas mula dito, kaya nagpasya silang magtulungan, at gagamitin nila si Luffy bilang pain. Ngunit inatake ni Sphinx si Mr. Free. Sa hindi inaasahan, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng Devil Fruit para gumawa ng maraming clone, na ikinatuwa ni Luffy. Akala niya si Sphinx ay parang naglalaro ng whack-a-mole, ngunit napansin ng mga guard sa ikatlong palapag na may mali. Habang tumatakbo palayo sina Buggy at Mr. Free, biglang hinampas ni Sphinx ang sahig, dahilan para mahulog sila sa ikatlong palapag. Sa sandaling ito, sinabi ni Jinbe na talagang kinasusuklaman niya ang mga pirata, bagamat isa rin siyang pirata. Gayunpaman, labis ang pasasalamat ni Jinbe kay Whitebeard, dahil naprotektahan niya ang kapayapaan ng Fishman Island. Noong nakaraan, ang mga pirata ay palaging kumukuha ng mga fishmen upang ibenta sila bilang mga alipin, ngunit dumating si Whitebeard at ipinahayag, na ang Fishman Island ay kanyang teritoryo. Dahil doon, wala nang ahas na galawin ang Fishman Island. Naniniwala si Jinbe na, kung matatapos ang panahon ni Whitebeard, ang mundo ay mahuhulog sa kaguluhan. Kaya determinado siyang itigil ang digmaang ito, at talagang gusto niyang iligtas si Ace. Bigla namang natawa si Crocodile sa usapan nila. Ipinahayag niya na papatayin niya si Whitebeard. Sa katunayan, marami rin dito ang gustong pumatay kay Whitebeard, na ikinatuwa nila. Sa puntong ito, nakita ng mga gwardya ang isang malaking butas sa ikalawang palapag. Napagtanto nilang nahulog ang grupo ni Luffy sa ikatlong palapag. Biglang pinalibutan ng mga bilanggo ang mga gwardya, kaya nag-alala sila. Inakala ng mga bilanggo na si Buggy ang kanilang tagapagligtas, kaya determinado silang tulungan si Buggy. Hindi nagtagal, kinuha ng mga bilanggo ang ikalawang palapag. Biglang nakatanggap ang mga gwardya ng karagdagang balita mula kay Sengoku, na si Luffy ay kapatid ni Ace, at dumating siya upang iligtas si Ace.
Kaya determinado silang pigilan si Luffy, habang si Sengoku ay nagalit kay Garp dahil ang kanyang apo ay patuloy na nagdudulot ng gulo sa lahat ng dako. Nagdeklara pa siya ng digmaan sa gobyerno ng mundo para iligtas si Robin, at sinuntok niya ang isang Celestial Dragon sa Sabaudi. Ngayon, pinapasok niya ang Impel Down. Maliban kay Shiki the Golden Lion, walang nakatakas sa kulungang iyon. Hindi naintindihan ni Sengoku kung paano makakalusot si Luffy sa Impel Down. Pero proud na proud pa rin si Garp at sinabing, "Apo ko yan," na lalong ikinagalit ni Sengoku. Kaya kinain niya ang lahat ng cookies ni Garp. Sa gilid ni Luffy, nahulog siya sa ikatlong palapag, na nagparamdam sa kanila na napakainit dito. Nakita ni Luffy na parang disyerto ang lugar na ito. Pinagalitan siya ni Buggy, dahil dinala sila ni Luffy sa lugar na ito. Pagkatapos, sabay silang naghanap ng daan palabas. Pero sobrang init dito. Maging ang hummingbird ay naging isang roasted bird, na ikinatuwa ni Luffy, dahil mayroon siyang libreng pagkain. Bigla nilang nakita ang mga selda. Naisip ni Buggy na mas malamig doon, kaya tumakbo sila doon, ngunit natuklasan nilang wala ng lakas ang mga bilanggo rito. Sinabi ni Mr. Free na lahat sila ay wanted na mga kriminal na may mga bounty na mahigit 50 milyong berry. Napag-alaman na sa ikatlong palapag, hindi sila makakakuha ng pagkain o tubig, at kailangan nilang tiisin ang impyernong init. Nakita ni Buggy na ang paligid ay napuno ng mga buto ng mga bilanggo, na ikinatakot niya. Pero walang pakialam si Luffy, gusto lang niyang makarating sa 4th floor. Sa hindi inaasahan, pinagmamasdan sila ng mga gwardya. Biglang bumalik ang grupo ni Luffy sa lugar ni Sphinx. Paikot-ikot pala sila. Habang sila ay nagtatalo, ang mga gwardya ay naglagay ng isang bitag para sa grupo ni Luffy. Nahuli sila ng isang malaking lambat, na naging sanhi ng kanilang pagkawala ng lahat ng kanilang lakas. Ang lambat pala ay gawa sa sea stone. Pagkatapos noon, pinalibutan sila ng mga gwardya. Isang maliit na chief guard ang lumitaw. Ang kanyang pangalan ay Saldeth, pero naisip ni Luffy na mukha siyang unggoy. Sinabi ni Saldeth na maswerte silang nahuli niya. Kung makasalubong nila ang 4 na demonyo sa sahig na ito, tiyak na mamamatay sila, na ikinatakot ni Buggy at Mr. Free. Biglang nagising si Sphinx. Kaya't napunit nito ang lambat, tinulungan ang grupo ni Luffy na makatakas. Nang hulihin na sana nila si Luffy, natalo niya ang Blueberry. Habang nagtatago sina Mr. Free at Buggy, gusto pala nilang gamitin si Luffy bilang pain, para makatakas sila. Pero masaya pa rin si Luffy at nagpasalamat sa kanila. Sa puntong ito, ang mga gwardya ay patuloy na umaatake kay Luffy. Biglang inatake din sila ni Sphinx. Sinamantala ito, nakatakas si Luffy. Samantala, si Boa Hancock ay kasama pa rin ni Magellan, patungo sa pakikipagkita kay Ace. Pakiramdam niya ay napakatagal nito. Sinabi ni Magellan na doon nila pinananatili ang mga mapanganib na kriminal, kaya hindi ito madaling lapitan. Ngunit nabighani pa rin siya sa kagandahan ni Hancock. Habang nakatakas sina Buggy at Mr. Free, biglang narinig ni Mr. Free ang isang pamilyar na boses na kumakanta. Si Mr. 2 pala. Sa puntong ito, sinusubukan pa rin ni Buggy at Mr. Free na maghanap ng paraan. Habang nagtuturo ng sayaw si Bon Clay sa iba pang mga bilanggo, lahat sila ay pagod. Pagkatapos, nakilala ni Mr. Free si Bon Clay, na ikinagulat niya, dahil nakatakas si Mr. Free. Sa gilid ni Luffy, tumatakbo pa rin siya para hanapin si Ace. Pagkatapos, na-unlock nila ang Sea Stone Cuffs para kay Bon Clay. Nang malaman niyang nandito rin si Luffy, tumakbo si Bon Clay para hanapin si Luffy. Sa panig ni Ace, dinala si Boa Hancock sa kinaroroonan ni Ace, na ikinagulat ni Ace at Jinbe, dahil gustong makilala ni Hancock si Ace. Habang ang mga bilanggo ay nasa sabik, dahil ang Hancock ay napakaganda, na ginagawang maingay ang lugar. Hindi maintindihan ni Ace kung bakit gustong makipagkita sa kanya ni Hancock. Nagulat din si Jinbe, dahil alam niyang hinding-hindi susundin ni Hancock ang mga utos ng world government. Sa puntong ito, tinutokso pa rin ng mga preso si Hancock, kaya nagpa-cute siya, na lalong nagpa-excite sa kanila. Sa hindi inaasahan, nabighani din si Magellan sa kanya. Bigla siyang nagalit, dahil napakabastos ng mga presong ito, kaya ginamit niya ang kapangyarihan ng Devil Fruit, na ikinatakot ng mga bilanggo, at ipinatawag niya si Hydra gamit ang kanyang lason. Sa pagkakataong ito, may sinabi si Hancock kay Ace, na ikinagulat niya. Habang sinalakay ni Magellan ang mga kriminal na nagdulot ng pananakit sa kanila. Gusto pala ni Magellan na malaman ng mga bilanggo, na siya ang pinakamakapangyarihang tao dito. Sa puntong ito, naghahanda si Hancock na umalis. Tinanong ni Ace kung totoo ba ang sinabi niya. Kinumpirma niya na totoo ang lahat, ngunit hindi pinakinggan ni Magellan at ng iba pa ang sinabi niya.
Sinabi niya pala kay Ace, na pumunta dito si Luffy para iligtas siya, na ikinagulat ni Jinbe. Samantala, si Luffy naman ay tumatakbong paakyat ng hagdanan na siyang nagpapagod. Sa hindi inaasahan, pinalibutan siya ng mga gwardya, kaya patuloy ang pag-atake nila kay Luffy, at nahuli siya ni Sphinx. Akmang kakainin nito si Luffy, biglang sumulpot si Zoro, at inatake niya si Sphinx, na ikinagulat ni Luffy. Pero napagtanto ni Luffy, siya si Bon Clay, na labis na ikinatuwa ni Luffy. Si Bon Clay pala ay naging kaibigan ni Luffy. Tinulungan pa niya si Luffy na makatakas mula sa Marines. Nang babarilin na ng mga tanod si Luffy, inatake sila ni Bon Clay, dahil hindi siya papayag na may manakit sa kanyang kaibigan. Samantala, natalo rin ni Luffy ang Sphinx, na nagpasaya kay Luffy at Bon Clay, dahil muli silang nagkita. Ito pala ang kakayahan ng Devil Fruit ni Bon Clay, pinayagan siyang mag-transform sa kahit sinong mahawakan niya. Habang si Saldeth ay galit, kaya sinabi niya sa mga Blue Gory na hulihin sila. Ngunit hindi nag-alala sina Luffy at Bon Clay, at nangako si Bon Clay na dadalhin si Luffy sa 5th floor, kaya't magkasama silang lumaban. Matapos nilang talunin ang Blue Gory, pinangunahan ni Bon Clay si Luffy sa susunod na palapag. Namalayan ng mga tanod na papalapit na sila sa 4th floor. Sa puntong ito, si Hancock ay dinala sa labas at ang kanyang si Stone Cuffs ay tinanggal. Bigla niyang tinanong si Domino tungkol sa balita ng nanghihimasok. Nag-aalala pala siya kay Luffy, dahil napagtanto niyang napakadelikado ang kapangyarihan ni Magellan. Sa side ni Magellan, narinig niya na may riot sa 2nd floor, na ikinagalit niya. Sinisi siya ni Hannibal sa sobrang pagkahumaling kay Boa Hancock, kaya hindi niya pinansin ang balitang ito. Biglang dumating si Sadie. Sinabi niyang hahanapin niya ang grupo ni Luffy, at ipinadala niya si Minotaurus sa 3rd floor. Kaya't gamaan ang pakiramdam ni Magellan, at pinakilos niya ang lahat ng natitirang puwersa sa ika-4 na palapag, dahil determinado siyang huwag hayaang makatakas ang sinuman. Samantala, pagod na pagod sina Buggy at Mr. Free, dahil sobrang init dito, ngunit hindi pa rin sila nakakahanap ng paraan upang makalabas. Sa panig ni Luffy, siya at si Bon Clay ay nakatagpo ng isang higanteng nilalang, na nag-alala kay Bon Clay. Kaya mabilis nitong inatake si Luffy, ngunit nakaiwas siya. Sinabi ni Bon Clay na ito ay Minotaurus. Ito ay isang napakalakas na hayop na nagbabantay sa Impel Down. Inakala ni Luffy na ito ay isang Devil Fruit Empowered Beast. Bigla nitong inatake si Bon Clay. Pagkatapos, nagpatuloy ito sa pag-atake kay Luffy, pinalipad siya sa dingding. Nang tatapusin na ni Minotaurus si Luffy, sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Bon Clay. Ngunit nahuli nito si Bon Clay. Agad na ginamit ni Luffy ang Gear 2, at inatake niya ang Minotaurus ng isang malakas na suntok, na pinalipad ito. Dahil doon, ligtas si Bon Clay, ngunit nakaramdam ng gutom si Luffy. Biglang sinabi sa kanya ni Bon Clay na umakyat sa bintana sa itaas. Gayunpaman, naramdaman ni Luffy na ito ay masyadong mainit. Pagtingin nila sa loob, nakita ni Luffy ang napakaraming usok na tumataas. Ito pala ang 4th floor. Sa ibaba ay isang napakalaking pugon. Sinabi ni Bon Clay na napakadelikado ng lugar na ito. Biglang tinanong ni Luffy si Bon Clay tungkol sa taong hinahanap niya. Kaya sinabi ni Bon Clay kay Luffy, ang kanyang pangalan ay Ivankov, ang reyna ng Kamabaka Kingdom, at siya rin ang pinakadakilang queer, na ikinagulat ni Luffy. Sobrang hinangaan siya ni Bon Clay. Bigla nilang nakita sina Buggy at Mr. Free na tumatakbo papunta sa kanila. Hinabol pala sila ni Minotaurus kaya sabay silang tumakbo. Naisip ni Luffy na dumating sina Buggy at Mr. Free para tulungan siya. Ngunit nagalit si Buggy, dahil si Minotaurus ay lumipad patungo sa kanya noong siya ay nagtatago. Kaya ginamit ni Buggy ang kanyang lihim na sandata, na lumikha ng isang malaking pagsabog, na ikinagulat ni Luffy. Hindi niya inaasahan na babalik si Minotaurus. Kaya sinipa ito ni Bon Clay sa ulo. Nakipagtulungan si Mr. Free kay Luffy. Gumawa siya ng wax para matakpan ang mga kamay ni Luffy. Tinulungan si Luffy na talunin si Minotaurus, na pinasaya silang dalawa. Samantala, nag-aalala pa rin si Ace kay Luffy. Sa puntong ito, tinanong ni Hancock si Momonga, kung gaano katagal ang natitira bago ang pagbitay kay Ace. 29 na oras na lang pala ang natitira kaya nag-aalala siya kay Luffy. Sa parehong oras, nagalit sina Buggy at Mr. Free kay Luffy, dahil talagang ayaw nilang bumaba sa 4th floor kasama siya. Ngunit nagpatuloy sila sa pagbagsak, dahilan para mag-alala sila. Iniisip na sila ay inihaw na buhay. Samantala, ang mga bilanggo sa ika-4 na palapag ay pinilit na tumalon sa magma. Biglang, isang bilanggo na ayaw nang magtrabaho ay sinubukang tumakas, ngunit nabangga niya ang isa pang bilanggo, at itinulak niya sa magma.
Napag-alaman na ang bilanggo ay si Mr. One. Sa puntong ito, pinalibutan ng hukbo ni Magellan ang tarangkahan sa ika-4 na palapag. Habang si Sadie ay lubos na kumpiyansa, naniniwala siyang mahuhuli ng kanyang mga halimaw si Luffy. Samantala, bumagsak pa rin ang grupo ni Luffy. Mabuti na lang at ligtas silang nakarating, ngunit naramdaman nilang napakainit ng lupa. Biglang may naamoy na pagkain si Luffy, kaya agad siyang tumakbo papunta dito, ngunit namataan si Luffy ng mga bantay. Mabilis niyang natalo ang mga ito. Samantala, abala si Magellan sa restroom. Ngunit paulit-ulit niyang naririnig ang mga ulat tungkol sa pagkatalo ni Luffy sa maraming gwardya, na ikinagalit niya ng husto. Habang nakikipaglaban pa rin si Luffy, nagpatuloy sina Mr. Free at Buggy sa pagpaplano ng kanilang pagtakas. Nag-aalala si Mr. Free, dahil papunta na rin doon si Magellan. Habang nasa labanan si Luffy, biglang sumulpot si Magellan sa harap nila ni Bon Clay, na ikinagulat nilang dalawa. Desidido si Magellan na hulihin sila. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Magellan ay patuloy na naglalabas ng lason, na natakot sa mga bantay sa paligid niya. Pero nagalit si Luffy, dahil hinarang ni Magellan ang daan para maghanap ng makakain. Ipinaliwanag ni Bon Clay kay Luffy, na si Magellan ang punong warden ng Impel Down, at kinain niya ang Venom Fruit. Kinilala ni Magellan si Luffy bilang ang pirata na may bounty na 300 milyong berry, at ang naglakas loob na magdeklara ng digmaan sa world government. Hindi maintindihan ni Magellan kung paano nakalusot si Luffy sa kulungan. Ngunit hindi niya maaaring pahintulutan si Luffy na sirain ang hindi mahahawakang reputasyon ng Impel Down. Desidido siyang hulihin si Luffy, para tanungin siya kung paano siya nakapasok sa kulungan. Naalala ni Luffy kung paano siya tinulungan ni Hancock. Hindi niya maaaring hayaang masangkot si Hancock, kaya nanumpa si Luffy na hindi magbubunyag ng anuman. Binalaan ni Bon Clay si Luffy na ang katawan ni Magellan ay ganap na gawa sa lason. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang tumakbo ng mabilis, ngunit gusto pa rin ni Luffy na talunin si Magellan. Gayunpaman, sinabi ni Magellan na tinatakan niya ang lahat ng labasan mula sa level 4, kaya hindi sila makatakas. Natakot ito kay Bon Clay. Pagkatapos ay sinimula ni Magellan na gamitin ang kanyang Hydra Technique para atakihin si Luffy. Nang subukan ni Luffy na suntukin ito, sa kanyang pagtataka, hinarang ni Bon Clay ang suntok ni Luffy. Pagkatapos ay hinila niya si Luffy. Binalaan ni Bon Clay si Luffy na huwag hawakan ang lason ni Magellan, kung hindi, tiyak na mamamatay si Luffy. Biglang ipinagpatuloy ni Magellan ang kanyang pag-atake, kaya nag-transform si Bon Clay bilang Luffy. Ito pala ay sinusubukan niyang makuha ang atensyon ni Magellan, para payagan si Luffy na makatakas. Ngunit gumawa si Magellan ng 3 ulo para sa kanyang pag-atake sa Hydra, at ipinagpatuloy ang paghabol sa kanila. Inakala ni Luffy na naiwasan niya ang pag-atake ni Magellan, ngunit agad na gumawa ng lason si Magellan at binaril ito kay Luffy. Kumalat ang usok ng lason. Naramdaman ni Luffy na nahihirapan siyang huminga, kaya naman agad na lumapit si Magellan kay Luffy at inatake ito. Buti na lang at nakaiwas si Luffy. Gayunpaman, siya ay nalason. Dahil sa lason ay naging matamlay ang katawan ni Luffy. Habang nakita ni Bon Clay na nasa panganib si Luffy, wala siya sapat na lakas para tulungan siya. Dahil dito, naramdaman ni Bon Clay na walang magawa. Sa kabila ng labis na takot, sinubukan pa rin ni Bon Clay na mag-isip ng paraan para matulungan si Luffy. Iniisip niya ang kanyang sarili na nakikipaglaban kay Magellan. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay nauwi sa kabiguan. Samantala, si Luffy ay inaatake ni Magellan. Naging dahilan ito para mahulog siya sa apoy. Sa kabutihang palad, nagawa itong iwasan ni Luffy sa oras, ngunit takot na takot pa rin si Bon Clay. Wala siyang paraan upang talunin si Magellan, na nagparamdam sa kanya ng kawalan ng lakas, at siya ay tumakas. Samantala, nakita ni Buggy at Mr. Free na maraming nagbabantay sa labasan. Ngunit kailangan nilang umalis ng mabilis bago bumalik si Magellan, kaya nagpa siya sina Buggy at Mr. Free na labanan ang mga gwardya. Gayunpaman, walang pakialam si Hannibal sa kanila. Payag pa siyang dumaan sina Buggy at Mr. Free, dahil gusto ni Hannibal na mapag-alitan si Magellan ng kanyang mga nakatataas. Mas magiging madali para kay Hannibal ang pagiging Chief Warden. Ikinagulat nito sina Buggy at Mr. Free, ngunit naisip nila na ito ay isang bitag na itinakda ni Hannibal, kaya inatake nila ang mga gwardya. Nagalit ito kay Hannibal. Samantala, tuluyang nadaig ni Magellan si Luffy. Ngunit nanatiling determinado si Luffy na iligtas si Ace, kaya ginamit niya ang Gear 2, at ayaw na niyang ipagpatuloy ang pag-iwas sa laban. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Luffy kay Magellan. Ito ang naging sanhi ng pagkahulog ni Magellan, ngunit ang braso ni Luffy ay nalason. Sa side ni Hannibal, nahuli niya sina Buggy at Mr. Free.
Kaya pinagalitan niya ang mga ito bilang mga tanga, dahil sinadya niyang palayain sila, ngunit nanatili sila sa likod upang lumaban. Sa sandaling ito, sobrang sakit ng braso ni Luffy, habang sinusubukan ni Bon Clay na tumakas, at natalo niya ang mga gwardya, ngunit siya ay nasa matinding pagkabalisa, dahil hindi niya nailigtas si Luffy. Sa puntong ito, pinuri ni Magellan si Luffy dahil ang pag-atake nito ay nagdulot sa kanya ng sakit. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang lakas ni Luffy para talunin siya, at ang kanyang lason ay naging sanhi ng pagkaparalisado ng katawan ni Luffy. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Luffy na tumayo. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Magellan, kaya napilitan siyang umatras. Kaya tuloy-tuloy ang pagbaril ni Magellan ng lason kay Luffy. Bagamat napakabilis ni Luffy, patuloy pa rin siyang tinamaan ng lason ni Magellan. Biglang nakita ni Luffy na napuno ng ambon ang lugar. Ang nakalalasong fog pala ay likha ni Magellan. Nagdulot ito ng unti-unting pagkawala ng malay ni Luffy, kaya tumalon siya at tangayin ang nakalalasong fog. Ngunit agad ding bumalik ang ambon, at tuluyang nawala ng malay si Luffy, kaya siya ay bumagsak. Sa puntong ito, nahuli sina Buggy at Mr. 3. Habang dadalhin na sana sila pabalik sa kanilang selda, biglang sumulpot si Bon Clay. Inatake niya ang mga gwardya upang iligtas sila. Pagkatapos, nakipaglaban si Bon Clay kay Hannibal, at iniwasan niya ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Biglang nag-transform si Bon Clay kay Nami, na ikinamula ni Hannibal. Samantala, inakala ni Magellan na natalo na niya si Luffy, ngunit sinubukan pa rin ni Luffy na tumayo. Hinampas pa niya ang sariling ulo sa sahig para matauhan. Napagtanto ni Magellan na determinado si Luffy, pero wala pa rin siyang laban kay Magellan. Patuloy na tumayo si Luffy at umatake. Gayunpaman, patuloy siyang nawawala. Biglang gumamit ulit ng gear to si Luffy kaya nagpa siya si Magellan na ibaba siya. Si Luffy ay sumugod at sinabing, ibalik mo sa akin si Ace. Ngunit si Luffy ay kinain ng lason ni Magellan. Sa puntong ito, ganap na natalo si Luffy. Sinabi ni Magellan na walang paraan upang ma-neutralize ang dami ng lason na kanyang nasipsip, at siya ay bababa sa impyerno sa loob ng 24 na oras. Matapos talunin si Luffy, umalis si Magellan. Biglang nakatanggap ng report si Magellan na may issue kay Hannibal, kaya pumunta si Magellan doon. Samantala, ang mga bilanggo sa ikalimang palapag, nakaramdam ng sobrang lamig, at maging ang pagkain ay nagyelo. Bigla nilang nakita ang mga gwardya na hinihila papasok si Luffy. Napagtanto nila na malapit na siyang mamatay. Samantala, nakita ni Magellan na natalo ang pangkat ni Hannibal, kaya ginising niya si Hannibal. Ipinaliwanag ni Hannibal na natalo sila ni Bon Clay at nakatakas. Pagkatapos ay inutusan ni Magellan ang kanyang mga nasasakupan na hulihin siya, dahil ginamit ni Magellan ang kanyang kapangyarihan ng Devil Fruit, kaya kailangan niyang pumunta sa banyo. Pagkatapos nito, inutusan ni Hannibal ang mga gwardya na hulihin si Bon Clay, at personal niyang itatanong sina Buggy at Mr. 3. Sa puntong ito, si Buggy at Mr. 3 ay napakasaya. Lumalabas na si Hannibal talaga si Bon Clay na nakabalat kayo, at ang susunod niyang layunin ay iligtas si Luffy, dahil nakonsensya siya sa pag-abandona sa kanya. Pinayuhan siya ni Buggy at Mr. 3 na umalis sa lugar na ito, ngunit sinabi ni Bon Clay, kaibigan ko siya. Nagulat ito kay Buggy at Mr. 3. Pagkatapos noon, naghanap si Bon Clay ng panlunas para kay Luffy, ngunit walang panlunas dito, dahil wala pang nakaligtas sa lason ni Magellan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Bon Clay na walang magawa. Habang pinapayuhan pa rin siya ni Buggy at Mr. 3 na iwan si Luffy, biglang napagtanto ni Bon Clay, na may isang tao sa Impel Down na makakatulong kay Luffy. Ang taong iyon ay si Ivankov. Pagkatapos, nagpatuloy si Bon Clay na magpanggap na si Hannibal para bumaba sa level 5. Napagtanto ni Buggy at Mr. 3 na magiging ligtas sila hanggat kasama nila si Bon Clay. Sa puntong ito, napansin ni Bon Clay na ang pangalan ni Ivankov ay na-cross out, kaya ipinaliwanag sa kanya ng gwardya, na ilang taon na ang nakalipas, maraming preso ang nawala ng walang bakas. Akala nila ang mga presong iyon ay dinala ng mga udeman, dahil dito natakot sina Buggy at Mr. 3. Pagdating nila sa gate, biglang gustong kunin ng gwardya ang coat ni Bon Clay, dahil laging nasa level 5 si Hannibal na walang suot na coat. Nagulat ito kay Bon Clay. Maging sina Buggy at Mr. 3 ay hindi pinayagang magsuot ng coat, na parang nilalamig sila. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lobo. Napagtanto nila na ito ang mga halimaw sa antas na ito, at sila ay mga uhaw sa dugo ng mga lobo. Nang umatake ang mga lobo, tumakas sina Buggy at Mr. 3, na ikinagulat ni Bon Clay. Ngunit nanatili siyang determinado na lumaban at iligtas si Luffy. Samantala, naramdaman ni Buggy at Mr. 3 na ang lugar na ito ay masyadong malamig,
at kung sila ay tumigil sa pag-alaw, sila ay magyeyelo. Biglang nakasalubong muli ng dalawa ang mga lobo, at patuloy silang sinasalakay ng mga lobo. Samantala, si Luffy ay nasa matinding sakit pa rin. Napagtanto ng mga bilanggo dito na malapit na siyang mamatay. Gayunpaman, nanatiling determinado si Luffy na iligtas si Ace, kaya sinubukan niyang tumayo. Gusto pa niyang lumabas ng selda para makatakas. Sa sandaling ito, pinayuhan ng mga bilanggo si Luffy na sumuko, dahil hindi niya mailigtas ang sino man dito, at walang makakapagligtas sa kanya. Biglang dumating si Bon Clay at sinabing, "Naparito ako para iligtas ka, Luffy." Samantala, si Buggy at Mr. 3 ay napapaligiran ng mga lobo. Kaya sinubukan ni Buggy na pigilan sila, ngunit napakalakas ng mga lobo. Noong nasa panganib si Buggy, gumawa si Mr. 3 ng wax para harangan ang mga lobo. Ginamit nila ang wax sa paggawa ng bahay, na nagpapanatili sa kanila na ligtas, dahil ang wax house ay mas matibay kaysa sa bakal. Kaya binuhat ni na Buggy at Mr. 3 ang bahay, ngunit ito ay masyadong mabigat, na nagpapagod sa kanila. Biglang nalaman ni Mr. 3 na nawala na ang mga lobo. Lumabas na ang mga lobo ay nagukay sa nyebe upang makapasok sa loob ng bahay. Dahil dito ay nagpanik sina Buggy at Mr. 3 at tumakbo palayo. Samantala, nakonsensya si Bon Clay, dahil tinalikuran niya si Luffy. Kaya determinado siyang huwag hayaang mamatay si Luffy. Binuksan ni Bon Clay ang selda at dinala si Luffy. Sa puntong ito, patuloy na tinatanong ni Bon Clay ang iba pang mga bilanggo tungkol kay Ivankov, ngunit hindi nila alam kung nasaan siya. Inilipat ni Ivankov si Luffy mula sa isang sel patungo sa isa pa. Sa kabutihang palad, may nagbigay kay Bon Clay ng impormasyon tungkol kay Ivankov. Nasa gubat daw si Ivankov kaya kinaladkad ni Bon Clay si Luffy doon. Ang kagubatan pala ang pugad ng mga lobo. Sa puntong ito, determinado si Bon Clay na makilala si Ivankov, dahil mayroon siyang palayaw na miracle person. Bigla silang natuklasan ng mga lobo, kaya't sinubukan ni Bon Clay na pigilan sila, ngunit napakaraming lobo, at sasalakayin na sana nila si Luffy. Ginawa ni Bon Clay ang lahat para protektahan siya, na humantong sa pagkagat sa kanya ng mga lobo. Nang nasa panganib si Bon Clay, biglang tumayo si Luffy at kinagat ang isa sa mga lobo, at sumigaw siya, "Anong ginagawa mo sa kaibigan ko?" Sa kanyang sorpresa, na-activate niya ang Supreme King Haki, dahilan para mawalan ng malay ang mga lobo. Hindi alam ni Bon Clay kung ano ang kapangyarihang ito, ngunit ang mga lobo ay nahimatay. Buti na lang at may nakadiskubre sa kanila. Samantala, si Hannibal ay nakatali, at naalala niya, na kanina ay si Bon Clay ay nag-transform kay Nami para gayumahin siya, na nagbigay daan kay Bon Clay na mahuli siya. Samantala, si Magellan ay nagkaroon ng matinding pananakit ng tiyan, dahil sa sobrang dami niyang nagamit na lason. Sa puntong ito, nagkamalay na si Bon Clay, ngunit hindi niya alam kung nasaan siya, kaya agad siyang umalis upang hanapin si Luffy. Pagbukas niya ng pinto, nakita ni Bon Clay ang lahat na nagdiriwang, na ikinagulat niya. Hindi niya alam kung nasaan siya, kaya ipinaliwanag ng mga tao kay Bon Clay, na ito pa rin ang bilangguan ng Impel Down. Ngunit sa Impel Down, hindi maaaring magkaroon ng napakaraming pagkain at alak para sa mga bilanggo, kaya naisip niya na siya ay namatay. Biglang may sumulpot na babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Inazuma at sinabing siya ang nagligtas sa kanila. Hindi alam ni Bon Clay kung nasaan si Luffy. Biglang may sumulpot sa entablado dahilan para maghiyawan ang lahat. Sinabi niya kay Bon Clay na ito ay ang level 5 ng Impel Down. Siya pala si Ivankov, na ikinagulat ni Bon Clay. Sa sandaling ito, sila ay nagsasayaw at nagsasaya. Hindi inakala ni Bon Clay na ang pervert na lalaking ito ay si Ivankov, ang taong palagi niyang hinahangaan. Dahil dito, nabigla si Bon Clay. Biglang pumasok ang isang lalaki sa pagdiriwang, na gustong patayin si Ivankov, dahil 15 taon na ang nakalilipas, ang kanyang ama, isang hari, ay pumunta sa kaharian ni Ivankov. Hindi ko inaasahan na naging queer pala siya. Naging sanhi ito ng pagkawasak ng kanyang bansa at pamilya, kaya gusto niyang maghiganti kay Ivankov, kaya, siya ay sumalakay. Ngunit ginamit ni Ivankov ang pamamaraan ng Deathwing. Ginawa nitong lumipad pabalik ang cannonball at natalo siya. Pagkatapos, nag-inject si Ivankov ng mga babaeng hormone sa kanya. Ito ay naging isang babae. Lumalabas na hiniling ng kanyang ama kay Ivankov na gawing babae siya. Nagulat ito kay Bon Clay. Natakot ang nanghihimasok at tumakas. Biglang tumakbo si Bon Clay para makiusap kay Ivankov na iligtas si Luffy, dahil walang panlunas sa lason ni Magellan. Pagkatapos, kinuha ni Ivankov si Bon Clay upang makilala si Luffy, at sinabi niya kay Bon Clay na si Luffy ang nakiusap sa kanya na iligtas si Bon Clay.
Bagamat malubhang nasugatan si Luffy, gusto pa rin niyang iligtas muna ni Ivankov si Bon Clay. Kaya't napagtanto ni Ivankov na kamangha-mangha ang kanilang pagkakaibigan. Sa sandaling iyon, narinig ni Bon Clay ang masakit na sigaw ni Luffy mula sa isang silid. Ikinagulat siya nito. Sinabi ni Ivankov na si Luffy ay sumisigaw sa loob ng 10 oras, at kakailanganin niya ng 2 pang araw upang mabawi. Lumalabas na tinanggihan ni Ivankov si Luffy noon. Aniya, kailangang isakripisyo ni Luffy ang 10 taon ng kanyang buhay para magamot, ngunit napakababa pa rin ng kanyang pagkakataong mabuhay. Agad namang pumayag si Luffy. Itinurok ni Ivankov ang healing hormone kay Luffy. Nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit. Narinig ni Bon Clay ang sigaw ni Luffy. Ikinagulat niya ito, dahil 10 oras nang sumisigaw ng ganoon si Luffy. Nang tumingin si Bon Clay sa loob, nakita niya si Luffy na sobrang sakit. Kaya nakiusap siya kay Ivankov na palayain siya. Ngunit sinuntok ni Ivankov si Bon Clay. Sinabi niya sa kanya na huwag maliitin ang kalooban ng mga tao, dahil ang mga himala ay nangyayari lamang sa mga hindi sumusuko. Habang inaalala ni Luffy si Ace, tinitiis niya ang sakit. Sa sandaling ito, naniwala si Bon Clay kay Luffy. Pagkatapos, bumalik sila sa handaan. Lumalabas na kumain si Ivankov ng hormone fruit, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga hormone at baguhin ang katawan ng tao mula sa loob. Namangha ito kay Bon Clay, at hindi niya matukoy kung lahat ng tao dito ay lalaki o babae. Sinabi ni Ivankov na ang kanyang lupain, ang Nyokama, ay maraming pasukan sa bawat palapag, kaya maaari nilang kunin ang anumang kailangan nila. Alam na rin nila ang nangyayari sa labas. Kaya, maaari silang mangalap ng anumang impormasyon sa loob ng bilangguan, at palagi nilang pinapanood si Luffy. Hindi alam ni Bon Clay kung sino ang lumikha ng lugar na ito. Sinabi ni Ivankov na ito ay isang bilanggo na may kakayahang maghukay ng mga butas. Ang istruktura nito ay parang anthill, na matatagpuan sa pagitan ng ika-5 at ika-6 na palapag. Nagulat ito kay Bon Clay, dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ika-6 na palapag ang Impel Down, at doon nakulong ang mga pinakabrutal na kriminal sa mundo. Kung noon pa, hindi madaling makakarating sina Luffy at Bon Clay sa lugar na ito, dahil si Shiryu of the Rain ay may kapangyarihang katumbas ng kay Magellan, dati siyang ex-head jailer ng Impel Down. Ngunit siya ay masyadong brutal, dahil itinuturing niyang libangan ang pagpatay sa mga bilanggo. Kaya inilagay siya ni Magellan sa isang selda. Maging ang matandang amo ni Bon Clay ay nasa 6th floor. Ikinagulat siya nito. Ipinaalam ni Ivankov kay Bon Clay na bukas, si Ace ay papatayin. Pero kakailanganin pa ni Luffy ng 2 araw para makarecover, kaya sa oras na magising siya, tapos na ang lahat. Dahil dito, nag-alala si Bon Clay, dahil para mailigtas ni Luffy si Ace, mangangailangan ito ng milagro, at mag-isa siyang pumunta sa tabi ni Luffy. Narinig ni Bon Clay ang sigaw ni Luffy, kaya nag-cheer siya para sa kanya. Sa sandaling ito, walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ni Bon Clay. Pagdating nila, nakita nila si Bon Clay na sumisigaw ng malakas para palakasin ang loob ni Luffy. Ito ay nag-iwan sa kanya ng sobrang pagod, ngunit hindi sumuko si Bon Clay. Patuloy na lumipas ang oras. Akala nila ay sumuko na si Bon Clay, ngunit pilit niyang hinihikayat si Luffy. Gayunpaman, hindi na makatayo si Bon Clay, kaya nahimatay siya. Nang gustong tulungan siya ng mga taong ito, bigla silang pinigilan ni Ivankov. Sinabi niya na gusto ni Bon Clay na tiisin ang paghihirap kasama si Luffy, dahil sinusubukan pa rin ni Luffy, kahit na ang kanyang mga pagkakataon na mabuhay ay napakaliit. Napagtanto ni Ivankov na sinusubukan nilang lumikha ng isang himala, kaya nagpumiglas si Bon Clay na tumayo, at nagpatuloy siya sa pag-cheer para kay Luffy. Nakita ng lahat na sinusubukan nilang dalawa, ito ay nagpaiyak sa kanila, kaya lahat sila ay nagsimulang magsaya para kay Luffy nang magkasama. Sa sandaling ito, natanggap ni Magellan ang balita na nawala si Luffy, at natuklasan din ng mga gwardya na si Hannibal ay nahuli. Habang labis na nag-aalala si Ace kay Luffy, hindi niya akalain na pumunta si Hancock dito para lang magsinungaling sa kanya. Alam ni Ace ang personalidad ni Luffy, sigurado siyang may gagawing walang ingat si Luffy. Sa sandaling ito, ang lahat ay pagod. Biglang umagos ang dugo mula sa kwarto kaya nag-alala sila. Naisip ni Ivankov na nabigo si Luffy. Ito ay nagpalungkot sa lahat. Biglang yumanig ang pinto. Buhay pa pala si Luffy. Ito ay nagpasaya kay Bon Clay. Sumigaw siya, pagkain. Ito ay nagpasaya sa lahat. Bigla, napagtanto ni Ivankov na ang oras ng pagbawi ni Luffy ay hindi pa lumipas isang araw. Kaya dali-daling nagdala ng pagkain ang lahat kay Luffy. Namangha sila dahil mahigit 30 minutong kumakain si Luffy, at naubos na niya ang lahat ng food supplies nila. Sa wakas, lumabas si Luffy, at sumigaw siya, magaling na ako.
Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.